few moments later. Ng bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoon. And it is divine. Amen? Ang buhay, sabi niya, nahahantong sila nasa pananampalataya. Kung hindi ganito ang iyong paniniwala, ito ay ipauunawa sa inyo ng Diyos. Ang kailangan naman lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Sino mo nakakakilala kay Apostol Pablo? Almost 30 of the episode na nilalaman ng New Testament. Amen? Isang napakatibay, napakatapat na lingkod ng ating Panginoon. At alam po natin, nababasa po natin sa Biblia, and even in his testimony, sa kanyang pagtuturo, kung saan siya, paano siya tinawag ng ating Panginoon. He's a great persecutor of our Lord, at mananampalataya ng ating Panginoon. And he was changed. Naranasan niya yung pagbabago sa kanyang buhay when Jesus himself, our Lord, our Savior, ay kinatagpo niya mismo sa Apostle Pablo. And that then, from then on, nakita po natin, o mababasa natin, ipinapahayag sa Biblia, kung gaano karugtong nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagkakatawag ng ating Panginoon, even to the point of death. Namatay po si Apostol Pablo dahil sa persecution. Pero hindi siya natinag. At ito pong binabasa natin ngayon ay sinulat niya sa loob ng bilangguan. Hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin. Ganito rin ito po dapat ang maging puso, ang laman ng puso at isipan natin, mga kapatid. Sapagkat lahat tayo, wala tayong pinagkaiba kay Apostol Pablo. Amen. Sa habag at biyaya ng ating Panginoon, sabi nga, tinawag na yun ay pinagpapatuloy natin, hindi lang yun nagpapatuloy, no matter what it costs, even to the point of death. Amen? At ang sabi nga, ganyan ang dapat maging mature spiritually. Amen? Dapat po tayo nag-i-improve, na-enhance, amen, nag-level up tayo sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang nais na makita ng ating Panginoon. Amen? Hindi po ang New Year gumagawa ng mga resolution. Pero pagdating ng kalagitnaan, sa una, pangalawa, or first quarter of the year, okay pa. Pero pagdating ng kalagitnaan, second quarter, third quarter, wala na. Tapos magpapanibago na naman. O inuumpisahan ka ulit. Pero ganun na naman. Hindi po tayo lalako. Hindi po tayo magmamature spiritually. Hindi po natin malulubos yung kalooban ng ating Panginoon ang pagkakatawag sa atin kung hindi po tayo lalago. Kung yan po lagi yung mindset natin, na hindi na tayo naka-move on, na hindi na tayo going further sa ating pananampalataya. So, ang nais po ng ating Panginoon, mag-desire tayo na mag-mature sa ating pananampalataya in our relationship to God, in our Lord Jesus Christ. So, ano po yung mga palatandaan o nais na makita sa ating Panginoon, expected na pag-mature spiritually sa ating mga buhay? Like this. Sabi mo sa katabi mo, Christ, be Christ-like. Amen? Christ-likeness is the purpose and will and plans of God for every one of us. Ito po ang kalooban ng Diyos. Ito po ang purpose ng ating Panginoon, kaya tinawag tayo to be like Christ, to be like our Lord Jesus Christ. Mamuhay sa kabanalan. Kaya makikita po natin sa Biblia, lahat yan puro kabanalan. Sa kabanalan. Gaya ng ating Panginoong Jesucristo sa sarili nating kamaraan. Amen. We need the power of the Holy Spirit in us. Amen? Kaya tayong mga Kristiyano, dapat i-desire natin na maging kagaya natin. And in all churches, different churches, yan po ang laging sinasabi ng Apostol Pablo, gayahin niyo si Kristo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal sa kapwa, sa bawat isa. Amen? Sa kanyang paglilingkod, He came to serve, not to be served. Amen? Yung kanyang pagpapagal para sa kapakanan ng lahat. Yung hindi nagtatani
and every one of us is a preacher. Amen? Ang ating buhay, the way we talk, the way we live a message to the world patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi mo po kailangan umakyat sa pulpito para magturo. Meron mga itinalaga talaga sa ating Panginoon. But every one of us in general, we are preacher, we are messenger of Christ. Kaya po tinawag tayo, every believer is an ambassador of Christ. Amen? Dapat, every day of our life, ano man ang mga pinagdaanan natin, dapat nagbibigay ng contribution for us to stand firm in our faith. Amen? Ang lahat ng mga bagay o pangyayari na naganap sa buhay natin in the year 2024, ang lahat po yun ay bahagi ng plano ng Diyos para po tayo hubugin. Para po tayo tumatag sa pananampalataya. Kaya nga po wala tayong maitatapon. Kaya pangit, kaya mabuti, kaya maganda, mga pangyayari sa buhay na yon, there is a divine purpose of our Lord Jesus Christ. Kaya lang, nasa atin po yun. Kung paano po natin tinatanggap o tinitignan yung kalwalhatian ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa mga bagay, sitwasyon na inilagay tayo in the year 2024 upang sa karoon in the year 2025, maging mas matatag tayo sa pananampalataya. Mas maging devoted tayo sa ating Panginoon. Mas magiging marugtod yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi sa 1 Corinthians 16:13, be on guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong.